Thank you. Take this. Gift namin ni Mateo. Napatingin ako sa paper bag na inaabot niya. Wow! Anong laman nito? Perfume, aniya. Ang dami mo ng regalo sa akin, nataawa kong sabi sa kanya at tinignan ang perfume na bigay niya. Anong brand ito? Hindi ako familiar. Siya gumawa niyan. Sariling formula niya. He wanted to become a chemist at magtayo ng sarili niyang perfume company na hindi naman niya magawa dahil kay dad, so right now, he's slowly pursuing it and that's one of his product. Test the smell. Agad ko namang nilapit sa ilong ko ang perfume at sobrang bango. Mabango namamanghang sabi ko. Ngumiti si Mathilda. It's our thank you gift para sa inyo ni Jeremy, aniya at hinalikan ako sa pisngi. Enjoy the party, sabi ni Mathilda sa akin at umalis na. Agad na ipinulupot ni Ivy ang kamay niya sa braso ko habang nakatingin kay Mathilda na lumalayo habang si Daph sa kabila. Siguro Mathilda has a bratty attitude but she's not bad at all. Tumango ako kasi yun talaga siya. Halika na, sabi ni Daph at hinila ako. Teka, saan? Hindi mo ba alam Caroline? Maliban sa party, syempre may mga pakulo tayo dito. So ang bride at tayong tatlong bridesmaid niya ay magkakaroon ng chance para sa isang body shot sa isang hot guy na pinakiusapan namin. What? May body shot? Body shot? Body shot? Body shot? Sigaw ng mga tao sa loob ng party na mukhang alam ang pakulo sa party na ito accept sa akin. Uy, ayoko, baka mamaya malaman ni Jeremy. Ano ka ba? Bawal KJ dito. Si Ivy na hinihila ako. Kakasabi lang ni Jeremy kanina na huwag ako sumali sa mga pakulong gaya nito Body shot talaga. Pass ako. Binalaan ako ni Jeremy kanina Ayos lang yan, Caroline. Hindi naman niya malalaman yan. Are you sure? Tanong ko at tumango naman sila sa paraan na kahit ako ay hindi sigurado kung totoo bang hindi malalaman ni Jeremy ang tungkol sa bagay na ito. Ladies, I want to ask you na sana you keep this matter as secret. Huwag niyo sanang i-post sa social media niyo ang kaganapan during body shots dahil may bride-to-be po tayo dito na ayaw makita ng fiancé niya ang mga nangyayari. Natawa ang mga tao nang ituro ako ni Ivy. Nahihiya tuloy ako. Hinila na ako ni Daph palapit doon sa gitna, kinakabahan pa rin ako. May isang nakatopless na lalaki na nakamask ang nagpakita. Nagtilian ang lahat ng tao kasi sobrang hot ng lalaki. Kita ang muscles at maraming abs. Humiga siya gitna. Then a woman appeared and placed 4 shot glasses sa gilid ng lalaki and a salt kasama ng lemons. Ang 3 shot glasses nilagyan niya ng vodka while the other one ay juice lang and I bet that's for Daph. She's pregnant so bawal alcohol sa kanya. Sige na, form a line. Sigaw ng mga tao who really game to this game. Jeremy, sorry, nauna si Daph sa linya. Kinuha niya ang isang baso na may lamang juice at ipinatong sa gitnang tiyan ng lalaki at pagkatapos yumuko siya at gamit ang labi, kinuha niya ang baso at ganoon na lang kaingay sa loob ng magtilian na ang mga tao. Daph winked at me at ininom ang juice na hawak ng ngipin niya. That was hot. Sigaw ng isa sa mga tao na narito. Diyos ko, hindi ko kayang gawin ang ginawa ni Daph. May tanong ako, si Kelsey na nagtaas pa ng kamay doon sa babaeng parang MC ngayon. Siya rin yung babae na naglagay ng shot glasses sa harapan. Yes Miss Kelsey, what if we spill the vodka sa katawan ng lalaki? Sabay turo niya sa lalaking nakahiga sa gitna ng stage. Then you must lick it. Nagtilian na naman ang lahat ng mga tao na narito na nakarinig sa pakulo ng body shots na ito. Spill the vodka, sigaw ng karamihan. Gosh, nakakahiya, sabi ko sa mga sigawan nila. Game. Si Ivy na mukhang plano yatang ibuhos ang vodka sa dibdib ng lalaki na nasa gitna para madilaan niya. Si Kelsey na ang naroon sa gitna. Ayokong magsayang ng alak so. Kumuha siya ng konting asin at nilagay niya ito sa leeg ng lalaki at dinilaan niya na siyang nagpaingay sa loob. Gaga, ang landi, si Ivana na natatawa sa ginawa ni Kelsey. Matapos dilaan ni Kelsey ang leeg ng lalaki, agad niyang tinungga ang vodka at kumuha ng lemon. Sunod naman ay si Ivy. Alam ko na talagang siya ang mas worst sa amin apat. Kumuha siya ng isang shot ng vodka at humarap siya sa amin. She winked at US at saka binuhos ang vodka sa abs ng lalaki. Para na akong mabibingi sa sigaw ng mga tao sa paligid.
Yumuko si Ivy at dinilaan ng vodka na nagkalat sa abs noong lalaki. Nababaliw na ang lahat sa ginawa niyang kalokohan. Ako na nakatingin ay hindi na may pinta ang mukha. Ang kalat, sabi ng isipan ko. Nagpalakpakan pa ang lahat matapos gawin iyon ni Ivana. Suportado talaga sila sa kalandayan ng kaibigan ko. Ako na ang susunod. Ako talaga ang kinakabahan. Tumayo ako sa harapan ng lalaki. I'm sorry, sabi ko sa lalaki. Narinig ko siyang natawa kasama noong babaeng MC. Akin na kamay mo. Sa palad mo na lang ako mag-body shot, bulong ko kasi nakakahiya at hindi ko talaga kaya ang ginagawa ng mga kaibigan ko. Natawa ulit yung lalaki. Binigay sa akin ang palad niya. Kinuha ko ang natitirang baso at ipinatong iyon sa palad niya at pagkatapos ay ginaya ko ang ginawa ni Daph kanina na kinuha ang baso gamit ang bibig at ininom ito. Natawa sa akin ang lahat at nang lingunin ko sila, sabay-sabay silang nagsabi ng, "Good girl." Napatingin ako kay Alexis at pumapalakpak pa siya habang nakangiti sa akin. Lumapit ako kina Ivana at natatawa nila akong sinalubong. Takot na takot ka talagang makagawa ng kasalanan kay Jeremy Sila. Hindi ko kayang saktan o magselos si Jeremy. Ibibigay niya sa akin ang buong mundo, kaya mananatili akong mundo niya. Kanya lang, walang kaati. Sabay nang umiti ang tatlo sa akin at pumalakpak pa. Grabe, noon pa man alam ko na talagang one-man type of woman ka but right now, pinakita mo lang kung gaano ka ka-loyal, Carol. Ang sabi ni Daph. Hindi makarelate si Ivy, si Kelsey na natatawa. Ikaw malandi ka, tignan mo ang GC, nag-chat ang sarili mo doon, natatawang sabi ni Ivy. Nanlaki ang mata ni Kelsey at agad na umalis para tignan ang cellphone niya. So may hint ka na when ang wedding? Tanong ni Ivy sa akin. Umiling ako kasi hindi pa namin napag-uusapan ni Jeremy. Nagkatinginan si Daph at Ivy at sabay na natawa. Feeling ko malapit na kasi si Jeremy yung tipo na ayaw ka ng pakawalan. Baliw kayo sa isa't isa si Daph. Natawa ako at taas noo silang tinitignan. Kahit kailan naman kasi talaga, mula nang magustuhan ko si Jeremy, wala na akong ibang ginasto kundi siya lang. Nagkaroon pa ng picture taking sa amin apat. Kahit kami ni Alexis ay nagpa-picture rin. Pati si Mathilda, nagpa-picture ako sa kanya para may remembrance ako at nagpatuloy na ang party. Bandang 12 na, nagpaalam na ako kina Ivy, Kelsey, at Daph dahil feeling ko nasa labas na si Jeremy naghihintay. Aalis ka na? Tanong nilang tatlo. Tumungo ako. Dito kayo matutulog? Tanong ko. Yes. Yamakap ako sa kanila para magpaalam. Mauna na ako, sabi ko. Tumalikod na ako para umalis at nakita ko pa si Mathilda na hinihintay ako. Sabay na tayong lumabas. May sundo ka ba? Pwede ka naming ihatid ni Mateo, umiling ako. Nasa labas si Jeremy, sabi ko. Paglabas namin ni Mathilda ng bahay, agad niya akong hinalikan sa pisngi nang makita si Jeremy na madilim ang mukha at igting ang panga, habang nakasandal sa sasakyan niya at nakatingin sa akin. Bye, Caroline, sabi niya at pumunta sa kotse ni Mateo na nakangisi sa akin at hinihintay si Mathilda. Kahit kailan you're such a pain in the ass, sabi ni Mateo sa akin. Kahit kailan rin masama ang ugali mo, sagot ko at sinimangutan siya. Natawa sila ni Mathilda sa sinabi ko. Bumaba ang paningin niya sa paper bag na dala ko, yung gift nila ni Mathilda sa akin. Congratulations, Anya, tumungo ako. Thanks for the gift, ang sabi ko sa kanila. Pumasok na sila sa sasakyan at umalis habang ako naman ay bumaling kay Jeremy na nakakrus na ang kamay sa harapan. Napalunok ako dahil mukha siyang galit. Nalaman ba niya ang tungkol sa body shots? Hindi ba sabi ko huwag ka sumali kung may ganoong kaganapan sa party? Ngumuso ako at naglalambing na yamakap sa kanya. Pinilit nila ako saka sa palad lang iyon. I didn't lick his skin. At parang disappointed ka Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Ang cute ni Jeremy magselos. Hindi naman. Mas hot ka naman doon kaya hindi ako interesado na dilaan siya kahit sa kamay. Narinig ko ang paglakas ng tibok ng puso niya. Hindi mo ko madadala sa ganyan, aniya sinusubukang magsinungaling. I love you, baby. Kung malakas na ang tibok ng puso niya kanina mas lalong lumakas ngayon na ikinatawa ko. Smell it, sabi ko kay Jeremy at ibinigay sa kanya ang perfume na bigay ni Mathilda sa akin kanina.
Nasa bahay na kaming dalawa at nakapantulog na. Kakatapos lang namin kausapin si attorney who was genuinely happy for us. But hindi na namin nakausap ang mga bata dahil tulog na ang mga ito. Spray it to yourself, sabi niya kaya nag-spray ako sa sarili ko. Lumapit siya sa akin at inamoy ako sa leeg. Ngumiti ako at umaandar na naman siya. Kaya mo lang siguro pinaspray sa akin ito kasi may masama kang balak natatawa kong sabi. Mabango nga, aniya at pinapatakan pa ng mabababaw na halik sa leeg ko. Matulog na nga tayo Jeremy, he chuckled matapos ko siyang kurutin. Inakbayan niya ako at nagtungo kami papunta sa kwarto namin dalawa para matulog. Kinabukasan, nauna akong nagising kay Jeremy. Bumaba ako to cook for our breakfast. But while I took a peek sa labas ng bahay, nakita ko si Ella na sumisilip. Ano na naman kayang gusto ng babaeng ito at nandito na naman siya. Lumabas ako para puntahan siya. Oh, nasaan si Jeremy? Hindi ko talaga masukat gaano kakapal ang mukha niya. He's sleeping. Napagod kagabi, nginisihan ko siya. Agad na nanlisik ang mata niya. Sinubukan niyang pumasok ngunit hinawakan ko siya sa kamay. Bitawan mo ko, aniya. Paano kung ayaw ko? Wala kang karapatan na pigilan ako kasi kabit ka naman. At talaga, newsflash, fiancé na ako ni Jeremy kaya may karapatan na ako ingudmud ko yung nguso mo sa kalsada kung gusto ko. Natigilan siya at unti-unting lumaki ang mata, na para bang hindi siya makapaniwala sa sinabi kong fiancé na ako ng lalaking pinapaakaw niya sa anak niya. Sinungaling ka, ilabas mo si Jeremy. Jeremy, sigaw niya. Pwede ba? Umalis ka na kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga bodyguards. Malakas niya akong tinulak. Iharap mo sa akin si Jeremy. Bakit ayaw niyang magsustento sa anak namin? Nababaliw na ba siya? Talaga bang ipipilit niya na anak ni Jeremy ang anak niya? Gaano ba kakapal ang mukha mo para ipagpipilitan mo na anak ni Jeremy ang anak mo? Dahil anak naman talaga ni Jeremy ang anak ko. Natawa ako sa sinabi niya. At talaga ba? Hindi ka pa ba nasa sample ni Jeremy sa result ng DNA test? Kasi kung hindi, ako ang sasample sa iyo. Napaatras siya sa gulat. Ano, DNA test? Ay hindi mo alam. Hindi mo alam na nagpa-DNA test si Jeremy. Anong ginagawa mo dito? Napalingon kami sa pintuan at nakita si Jeremy na walang emosyon na nakatingin kay Ella. Pina-DNA test mo ang anak natin. Kaya ba pinilit mong ipagamot ang simpleng sugat ni Harold? Ngumisi si Jeremy sa kanya. Walang hiya ka, nagkunwari kang concern sa anak ko, iyon pala may balak kang ipa-DNA test siya nang hindi ko alam. Kung ganoon, iyong nakita sila ni Duff sa hospital, hindi para magpa-DNA test. Niloko siya ni Jeremy. What makes you think na maniniwala agad ako sa iyo na anak ko ang anak mo? Nanlisik ang mata ni Ella. Sly pa ang may ganang magalit. I refuse to support your child dahil hindi ko naman siya anak. Saka ka lang naman nagpakita hindi ba matapos kong i-announce na may anak ako kay Caroline. At kung manggugulo ka pa, magfa-file ako ng restraining order para hindi mo naguluhin ang pamilya ko. Bahagyang natakot si Ella. Stop taking me lightly Ella. You don't know me. Kung gugustuhin ko, marami akong pwedeng gawin sa'yo. Ang sabi pa ni Jeremy. And I am sure na hindi mo magugustuhan ang gagawin ko, seryoso si Jeremy sa sinasabi niya. Nakita kong bahagyang natakot si Ella. Umalis ka na, matapos sabihin iyon ni Jeremy, takot na takot siyang umalis sa harapan namin. Bumaling ako kay Jeremy. So you knew? Tanong niya. Tumungo ako. Sinabi ni Duff sa akin na nagpa-DNA test ka at sinabi niya rin ang result. Ngumiti siya at inakbayan ako. What's for breakfast? Tanong niya na tila bawalan Ella na nanggugulo kanina. Siguro nga, hindi na dapat big deal yun cause people like Ella isn't worth of our time. May request ka ba? Wala naman. Anything you cook for me, kakainin ko. Ngumiti ako at sa utak ko, alam ko na anong lulutuin ko. Nagluto na ako habang si Jeremy ay nagre-review sa laptop niya. Tutok na tutok talaga siya sa negosyo. May problema ba? Tanong ko. No. Everything is good. By the way, Mom texted, malapit na silang umuwi ng quintuplet. Really? Maaga silang uuwi? Yeah. Nagsawa na siguro sa Disneyland, natatawang sabi ni Jeremy. Napailing ako at natawa.
I miss my children so tama lang umuwi sila ng maaga. Kumain na kami matapos maluto ng pagkain. Nang matapos, nagbihis na siya at pinapanood ko siya na gwapong-gwapo sa itsura niya. May pinaghahandaan ba siya? Sobrang maporma siya ngayon. Lumapit ako sa kanya para tulungan siyang mag-ayos ng necktie na suot niya. Hinalikan niya ko sa labi bigla na ikinatawa ko. See you later, aniya at kinindatan ako. Nang umalis si Jeremy, ako naman ay sinundo ni Ivana sa bahay. Saktong pag-alis talaga ni Jeremy, siya namang pagdating niya. Bakit may changes sa kasal ni Daph? Tanong ko, nagtataka. Wala naman masiyadong changes, may konti lang nababaguhin, aniya. Ano bang ginagawa mo? Nagtatakang tanong niya. Teka lang, hanapin ko lang ang pouch ko. Ay huwag ka nang magdala ng marami, sabi niya sa akin at hinila na ako paalis. Pumasok kami sa sasakyan na dala niya. Nagtitext ako kay Jeremy habang bumabiyahe kami ni Ivana na umalis ako ng bahay. Akala ko dadaanan namin si Daph, nagulat ako na hindi. Hoy, saan tayo? Tanong ko dahil papalayo na kami ng Cagayan de Oro. Basta, pupunta tayo sa rooftop ni Jazz. Naroon na si Kelsey. Bakit sa rooftop? Tanong ko. Basta, ang dami mong tanong, aniya. Sumimangot ako kasi wala talaga akong kaedi-ideya anong plano nilang gawin. May changes ba sa venue ng reception? Meron. Venue lang. Gown. I think pati wedding gown. Nanlaki ang mata ko. Hala, bakit naman? Sayang ang ganda ng wedding gown sabi ko. That's your personal pick. Not Daph. May gusto siyang baguhin yata, sabi ni Ivy na ikinatahamik ko. Kung sabagay. Pagdating namin sa malaking bahay ni Jazz kung saan may rooftop, nagulat ako na may chopper na doon. I am an engineer and not a pilot or your personal driver. Bakit niyo ko gagawing driver? Reklamo niya. Huwag ka na magreklamo, Jazz. Ang sabi ni Ivy. Ganyan talaga ang masasamang ugali, si Kelsey na inirapan pa si Jazz. Nagulat si Jazz sa reaksyon niya. Let's go, sabi pa ni Jazz kaya ako ay sobrang nagulantang sa sinabi niyang let's go. Bakit? Saan ba kami pupunta? Teka. Saan tayo pupunta? Sa bagong venue nga Caroline, sabi ni Ivy at tinutulak na ako papasok sa loob ng chopper ni Jazz. Lagot ako kay Jeremy nito. Hindi niya alam na aalis ako ng ganito kalayo. Babalik naman tayo mamaya hindi ba? Nag-aalala kong tanong sa tatlo. Oo naman, bakit naman hindi tayo babalik? Ang sabi ni Ivy. Hindi na lang ako nagsalita pa at pumasok na sa chopper. Bakit biglang nag-change ng venue? Teka, bakit wala si Daph? Nasa hospital pa Caroline, sagot ni Kelsey. Susunod sila ni Nathan, dagdag ni Ivy na naiinis na at marami akong tanong. Okay, akala ko kasama namin siya dito. Hindi ko alam kung saan na kami. Basta namalayan ko na lang na lumapag kami sa lupa. Kaninong property ito? Walang sumagot sa akin dahil basta na lang ako hinila ni Kelsey at Ivy papasok sa loob ng mansion. Dito na ang reception. Tanong ko, what do you think? Excited na sabi ni Kelsey. Maluwag, maganda, ang sabi ko. Nag-appear sila ni Ivy. Anong oras na car? Tanong ni Ivy. Past 12. Let's go. Agad akong hinila ni Ivy papasok sa loob ng isang kwarto. Pagpasok namin ay maraming tao na nakatingin sa amin. Wala pa ba si Daph? Tak ang tanong ni Kelsey. Wala pa po ma'am, sabi nung isang Becky na mukhang makeup artist. Hala, paano iyan? Si Ivy, naguguluhan na talaga ako at hindi ko alam anong mga pinagsasabi nila sa tabi ko. Bakit? Anong meron? Tak ang tanong ko. Yung makeup testing, sabi ni Ivy. Ha, hindi ba tapos na? May babaguhin ng konti, ang sabi ni Kelsey. Para namang hindi konti ang babaguhin, sabi ko. Paano iyan ma'am? Kayo na lang ang mimake upan namin kasi kung bagay ba, sabi nung Becky. Tumingin si Ivy sa akin. Sige, si Caroline ang make upan nyo. Hala bakit ako? Tanong ko. Kasi magkasing ganda kayo ni Daph, sabi niya at hindi na ako nakaangal na hawakan ako ng Becky at inupo sa upuan kaharap nung salamin. Pa-makeup rin kami para maraming choices, sabi ni Ivy at umupo sa katabi kong upuan. Nawiwirduhan na talaga ako, sabi ko at natawa ang Becky na nakarinig sa sinabi ko. Ang sakit,
Si Ivy kaya napatingin ako sa kanila ni Kelsey. Ngumiwi si Ivy habang hawak ang tagiliran habang si Kelsey ay nakangiti lang at nakaakbay kay Ivana. Anong nangyari? Wala naman. May insekto lang na kumagat sa tagiliran ko but I'm fine. Sige na, isuot mo na ang gown, sabi niya. Okay. Hinila ako noong mga babae sa loob ng dressing room para bihisan ng gown. Ma'am, kayo po ang pumili ng gown. Tanong nung babae na siyang nag-assist sa akin ngayon. Dalawa silang babae na tumutulong para bihisan ako. Technically, oo kasi maganda ang gown. Sakto namang nagustuhan rin ng kaibigan ko kaya ito na ang napili niya for her wedding. Maganda nga po ma'am. For sure bagay ito sa inyo, sabi nila. Ngumiti ako. Hindi po ba ito masisira? Kasi hindi po akin ang size eh. Hindi naman po yata ma'am dahil parang sukat mo naman itong gown na ito. Nagtataka ako sa sinabi niyang sukat ko dahil alam kong iba ang size namin ni Daph. Pero iyon nga, ang bilis ng paggawa sa gown. Araw lang ang binilang at meron na. Ingat na ingat sila sa pagsuot sa akin ng wedding gown dahil baka masira pa ang buhok kong nakaayos na. Matapos nilang isuot, tumayo lang ako habang may ginagawa sila sa likuran. Sobrang ganda ng disenyo. Tube type ang wedding gown at hindi masiyadong mabubukadkad ang ibaba. Hapit na hapit sa bewang ang curve niya kaya maganda tignan. Nagustuhan ko rin ang mga beads at diamonds niya kasama ng mga glitters na nakapalibot sa gown kaya ito agad ang nakakuha ng atensyon ko habang namimili si Daph ng wedding gown. Yung typical gowns kasi na mabukadkad parang sobrang bigat dalhin at ayaw ko sa ganoon. Kami tatlo ni Ivy at Kelsey ang namili noon, tapos si Daph, siya lang yung humusga kung kaninong wedding gown ang gusto niya at ang napili ko ang nagustuhan niya ng husto. Tumingin ako sa oras at nakitang alas 5 na. Makakauwi pa kaya kami sa Cagayan de Oro? Baka mamaya hinahanap na ako ni Jeremy. Ang ganda niyo pong bride ma'am, ang sabi nila. Tumingin ako sa salamin at napaawang ang labi ko habang nakatingin sa sarili ko. Ang ganda, sobrang ganda. Tama nga ang hinala ko na sobrang ganda ng gown. Mas lalong gumanda ma'am nang isuot nyo. Pakiramdam ko tuloy, ginawa talaga iyan para sa'yo, sabi nila. Sandali kong pinagmamasdan ang reflection ko sa salamin. Pangarap ko dati na makita ang sarili ko na nakasuot ng wedding gown, at ngayon, kahit testing lang ito, pakiramdam ko, natupad ang pangarap ko na iyon. Lumabas na po tayo ma'am. Hinihintay na tayo ng mga kaibigan nyo. Ang sabi noong dalawang babae na nag-assist sa akin. Nang makita ako ni Ivy at Kelsey pagkalabas ko, agad na silang nagtilian. Kahit yung mga beki na nag-ayos sa amin ay tumili rin habang nakatingin sa itsura ko. Ngunit nagtataka ako bakit suot nila Ivy ang gowns namin as bridesmaid. Ang ganda mo Carol. And syempre, hindi mawawala ang shoes. Lumapit si Kelsey para ipasuot sa akin ang white shoes. Hoy, nakakahiya, tapos na. So anong next na mangyayari? Sige na, ilapat nyo na ang gustong idagdag ni Daph na designs. Sabi ko. Ngunit hindi sila kumilos. Nagkatinginan lang si Ivy at Kelsey saka hinila ako palabas ng bahay. At sa paglabas namin, may puting sasakyan na ang nakaparada. Nakita ko si Nathan, naka-white tuxedo siya. Anong nangyayari? Nandito ka rin Nate. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. You looked so extra beautiful now, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko at inakay papasok ng kotse. Hindi na ako natutuwa. Anong kaguluhan ito? Bye. Ang sabi ni Kelsey at Ivana habang kamakaway sa akin. Hindi ko na sila nagawang puntahan dahil sinirado ni Nathan ang kotse at pumasok siya sa driver's seat saka pinaandar ang sasakyan. Nate, saan tayo? Bakit hindi sila kasama? Pupunta tayo sa next venue. Susunod sila sa atin, ang sabi ni Nathan. Tumingin ako sa likuran at may kotse na huminto sa harapan nina Ivy at sumakay sila doon. Naguguluhan ako Nathan. Anong meron? Tinignan lang ako ni Nathan sa salamin at commented. Napaawang ang labi ko. Akala ko ba may babaguhin? Bakit kami aalis? Saan niya ako dadalhin? Nate, anong pakulo ito? Kinakabahan na ako, sabi ko sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Hinahanap na ako ni Jeremy. Dagdag ko. Jeremy New York with US. Don't worry, magkikita rin kayo. Sabi pa niya. Sobrang clueless ko sa nangyayari.
Sa isip ko kung sa simbahan kami pupunta, nakasuot ako ng gown, naisip kong ikakasal ako. Iyong seryosong kasal. Pero impossible, si Jeremy, pumasok ng opisina kanina. Tapos isa pa, hindi naman niya alam na dadalhin ako ni Ivy dito. Kahit itong lugar na ito ay hindi ko alam sa parte ng bansa. Gabi na pero alam kong sa dagat kami pupunta. Nate, bakit nasa port tayo? Tanong ko. Huminto si Nathan sa port. Sa gitna, naroon ang isang cruise ship. Dahil madilim na, sobrang ganda ng cruise ship tignan dahil sa eleganting liwanag na nagmula dito. Hinawakan ni Nathan ang kamay ko. Namataan ko rin ang sasakyan ni Ivy at Kelsey. It means nauna silang makarating dito. Kinakabahan na talaga ako, parang na-prank ako ng mga kaibigan ko. Pakiramdam ko, totoo ang lahat ng ito. Pagkaakyat namin ni Nathan sa cruise ship, agad kaming pumasok sa loob. Napahinto ako nang makita ang maraming tao na nakatingin sa akin. Napaluha na lang ako bigla nang mamataan ko ang quintuplet na para bang hinihintay ako. Mama! Umalangaw-ngaw ang boses nilang lima habang tumatakbo papalapit sa akin. Nilibot ko ang paningin ko at nakita ang chairman, sina Mathilda, si Attorney, Alexis, Kelsey, Ivy, Jazz, at si Daph. Nandito nga rin ang ibang mga kakilala ko, at especially si Jeremy na umiiyak habang nakatingin sa akin. Nasa harapan siya, at sa tabi niya, naroon ang pari. Nanlalaki ang mata kong bumaling kay Nathan. Nay! Hindi pa rin nagsisink in sa akin ang lahat. Congratulations! It's your wedding day, ang sabi niya na puno ng kasiyahan ang mukha. Miss Miranda's POV. Ayos ka lang? Ang tanong ni Marlon sa akin habang pinagmamasdan ako na nanunood ng TV. Ngumiti ako at tumango habang umiiyak. Napapanood ngayon ng live ang kaganapan sa kasal ni Carlos Jeremiah Anderson, at sa ina ng quintuplet niya, na si Caroline Ain de la Vega. Bakit ka umiiyak? Tanong ng kaibigan ko. Tumayo ako at palihim na pinunasan ang luha sa mga mata ko. Wala naman. Sinong nagsabi na umiiyak ako? Ang sabi ko at lumabas ng bahay. Umupo ako sa upuan na nasa veranda habang nakatingin sa kalangitan. Siguro ito ang kaparusahan sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Flashback. Ate, ulam, tumambad sa harapan ko si Chacha, ang kapitbahay kong laging naghahatid sa akin ng ulam. Nako, nag-abala ka pa, sabi ko. Halika, pasok ka sa bahay ko. Ngumiti siya at pumasok. Ate, anong nararamdaman mo? Ngumiti ako at tumingin sa tiyan ko kung saan siya nakatingin. Maayos naman ang pakiramdam ko. Hindi ba mahirap magbuntis ate? Mahirap pero ayos lang naman. Nakakainggit ka naman ate, Anya. Ha, bakit ka naman may inggit? Kasi may chance kang maging isang nanay ako kasi wala, sabi pa niya. Nawala ang ngiti sa labi ko nang maalala si Mathilda na iniwan ko sa papa niya. Nanubig ang mata ko ngunit ayaw kong umiyak. Tama lang naman ang desisyon ko na iwan kay Oliver ang anak namin. Mapapalaki niya ang bata at mabibigyan ng isang magandang buhay. Bakit mo naman nasabi iyan? May math-race ka naman, natatawang sabi ko pinipilit huwag maging malungkot. May math-race nga ako ate pero hindi naman ako mabubuntis kasi wala naman akong jowa, aniya sabay tawa. Napailing ako at hinain ang bigay niyang ulam. Sus, iyon lang pa ang problema mo. Madali lang naman magpabuntis And anong wala, may lalaki nga akong nakikita na pabalik-balik sa inyo. Ngumiti si Cha-Cha at umiling. Ate, si Lester ba? Nako ate, tropa ko lang si Lester sa kaisa pa, hindi ako ang nagugustuhan niya. Pinagsingkitan ko siya ng mata. Hindi daw pero may dalang bulaklak lagi. Iyon ba ang walang gusto sa'yo? Ang ganda mo kaya. Talaga ate Miranda, maganda ako. Oo naman, pwede ka pa maging beauty queen. O siya, kainin natin itong ulam na bigay mo. Instead na umupo sa harapan ko, tumayo siya at rumampa sa sala na parang nagbi-beauty pageant. My name is Cynthia Ramos aka Cha-Cha, 20 years old, Cagayan de Oro City. Sigaw niya. Natawa ako sa ginawa niya at pumalakpak. Hindi naman bagay ate Miranda, aniya at ngumuso. What? Bagay kaya, ang sabi ko. Natawa siya at tinitigan ako. Pero hindi ko naman pangarap ang maging beauty queen ate. Gusto ko lang maranasan magkaanak. E di sagutin mo na yung si Lester tapos magpabuntis ka. Ate,
tropa ko lang talaga siya. Isa pa, may nagugustuhan yung iba eh. Aniya at may lungkot sa mata. Pero iyon nga lang, kasal na sa iba ang nagugustuhan niya kaya siguro ako na ang pinagdidiskitahan ni Alfred ngayon. Kaya pala ayaw niya kasi nagdududa siya. So iba ang mahal niya pero noong ikasal iyong babaeng minahal niya, ikaw na ang niligawan niya. Parang rebound, ganoon. Opo ate, hindi ba ang dae? Kung hindi naman niya ako gusto, sana hindi na lang niya ako niligawan. So nanliligaw nga, natatawang sabi ko, ngumuso siya at tumungo. Give him a chance. Malay mo nahulog na talaga siya sa, ang sabi ko at kumain. Bakit naman nakasal sa iba yung babaeng nagustuhan niya? Sino ba iyon? Kaibigan rin namin ate, nabuntis kasi yun noong pinakasalan niya kaya ayon. Tumungo ako, kaya pala, give him a chance. Malay mo naman sincere ang tao sa iyo, ang sabi ko. Agad niyang hinaga ang ulo niya sa mesa. Hindi siya sasaya sa akin ate. Baka kasi hindi na ako magtatagal sa mundong ito, ang sabi niya dahilan kung bakit napatingin ako sa kanya muli. What do you mean? May cancer po ako, ate. But stage 1 pa lang naman kaya maayos pa ako. May maintenance rin ako ng gamot sa gamot pa lang, impossible nang mabuntis ako. Kung mabilis kumalat ang cancer cells ko sa katawan, magkikimo ako so lalong walang chance na mabuntis ako at magkapamilya, kaya kahit pa sincere sa akin si Alfred, hindi ko pa rin siya sasagutin. Aniya. Ako naman ay hindi makapaniwala sa sinabi niya. Ano? May sakit ka, nabigla rin yata siya sa reaksyon ko. Ay oo nga pala, hindi ko pa nasasabi sa iyo ate. Oo ate, may cancer ako. Pero huwag mo na isipin yun kasi malusog naman ako, aniya. Hindi ako makapaniwala dahil kung titignan siya, ang healthy tignan ng katawan niya at sobrang napakamasiyahin pa niya. Hindi na ako makapagsalita pa after noon. Naaawa ako kay Chacha. Ang bata pa niya para maranasan ito. Kinabukasan, umalis ako ng bahay. Balak kong pumunta ng Cagayan de Oro at gusto kong makita ang anak ko. I'm 4 months old pregnant, kaya ko pang bamiyahe mag-isa. Nagpahatid ako sa Bogo kung saan naninirahan ang mga antenor. Nang makarating ako, napatingin ako sa malaking bahay ng antenor. Maraming guards ang nagbabantay sa loob ng gate. Hindi ako lumapit dahil ayaw kong magkagulo sila. Sinilip ko na lang ang anak ko, at napangiti ako nang makita si Mathilda na naglalaro mag-isa sa labas ng bahay nila kasama ang manika niya. Napaiyak ako sa tuwa, miss na miss ko na ang anak ko. Gusto ko siyang makasama, gusto ko siyang yakapin pero alam kong hindi na niya ako kilala. Hanggang sa iyak lang ang nagagawa ko habang nakatingin sa mga malaanghel niyang mukha. Anong ginagawa mo? Napatalon ako sa gulat nang may nagsalita sa likuran ko. Nang linggan ko ito, nakita ko si Oliver. Galit ang mga mata nito. Hinablat niya ang braso ko at diniinan ang pagkakahawak. Masakit, nasasaktan ako. Kinaladkad niya ako palayo sa bahay nila. Nahihibang ka na ba? Gusto mo bang mapahamak kami ng anak mo? Tumulo ang luha sa mata ko. Agad akong umiling. Gusto ko lang makita si Mathilda, Oliver. Miss na miss ko na ang anak natin. Galit niya akong tinitigan. Agad niya akong tinuro sa ulo. Ipasok mo sa cocoat mo Huwag ka nang magpapakita sa amin ng anak mo. Tandaan mo, hindi ka kilala ni Mathilda. Higit 3 taon na ang nakalipas. Patahimikin mo na kami ng pamilya ko. Wala naman akong intensyon na manggulo, Oliver. Gusto ko lang makita talaga si Mathilda kahit saglit lang. Bumaba ang paningin niya sa umbok na tiyan ko. Nakita ko ang pandidiri sa mata niya. Nagsisisi talaga ako na ginawa kitang parausan at nadisgrasya pa kita. Kung sino-sino palang gumagamit sa iyo, aniya at napayuko ako sa talam ng salita niya. Anong gusto mo? Pera. Teka, agad siyang humugat ng pitaka at kumuha ng pera. Heto, kunin mo at huwag ka nang magpakita pa. Nang hindi ko tinanggap ang pera niya, nilagay niya iyon sa loob ng damit ko particularly sa loob ng bra at iniwan. Sunod-sunod na tumulo ang luha sa mata ko dahil kung trituhin niya ako ay para bang isa akong beerang babae. Kung tutusin, siya ang nakona sa akin. Hinayaan ko siyang gawin akong parausan kahit pa alam kong may asawa na siya. Alam kong karma ko lahat ng nangyari sa akin pero masakit lahat ng sinabi niya. Nagsisisi ako na minahal ko siya. Hindi ko naman siya hinahabol, ang gusto ko lang talaga,
Makita ang anak ko at wala ng iba dahil alam ng Diyos kung gaano ako kasabik may akap si Mathilda.